Okay, mula kay PHTV, mga tol, 'no, Hu Jintao, 'no, hindi ko kilala kung sino si Hu Jintao. Binalaan si Xi Jinping, 'no, buong mundo ang makakalaban ng China kapag sinalakay ang West Philippine Sea at Taiwan, mga tol. Alright, binasa ko lang yung title, mga tol, yan ang ating panonoorin mula rito kay PHTV. Samahan lang ninyo ako. Pero bago yan, hinihikayat kita, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa kanyang YouTube channel, mga tol. Nakalagay po ang link sa ibaba. At kung bago ka pa lamang dito at trip mo yung mga ganitong klaseng reaction video and commentary, huwag mo rin kalimutan mag-subscribe. Click mo na rin ang notification bell para ma-notify ka whenever na may mga bago tayong reaction video na tulad nito. Huwag na natin patagalin pa. Total, wala na rin naman tayong hinihintay na. Panoorin na natin to. Iniulat na sinabi umano ng tagapagsalita ng People's Liberation Army na hindi sila nababahala sa plano ng Pilipinas na magpadala ng karagdagang barko sa West Philippine Sea dahil alam nila na mahihirapan umano ang bansa na kumprontahin ang Chinese militia. Sinabi ni Senior Colonel Wu Chan, ang Director General ng Information Office ng Ministry of National Defense ng China, na hindi umano sila nababahala sa gagawing additional deployment ng mga Philippine vessel sa South China Sea. Huwag talaga kayo mabahala kasi ang Pilipinas hindi naman magsisimula ng gulo. Ang Pilipinas hindi naman yan manggugulo sa inyo, di ba? Pero ang Pilipinas handang ipagtanggol ang soberanya kung kayo ay manggugulo, di ba? So yun ang dapat nyong isipin, pero kami hindi magsisimula ng gulo ang Pilipinas, di ba? Madalas nga umiiwas pa ang Pilipinas kapag ka talagang agresibo na ang China, di ba? Nagpapaano na nga lang nagpapakumbaba na nga lang kumbaga parang nakayuko na, di ba? Pero yun mo, andirito tayo sa West Philippine Sea, sa Exclusive Economic Zone. Dapat walang humahadlang sa lahat ng mission na gagawin natin dito, di ba? Pero tingnan mo, nakaharang sila, humaharang, hinahabol tayo. Pero tayo ang gamit natin less provocative na mga barko, 'di ba? Mga dekahoy nga which is pabor pa nga yan sa China kasi isang bombahan lang nila doon pag tinamaan sira agad 'Di ba? Napakahina ng ginagamit, 'di ba? So ano pa yung mga pinagsasasabi nitong mga 'to? Sinabi niya na wala umanong kakayahan ang gobyerno ng Pilipinas na kumprontahin ang kanilang mga fishing boats sa South China Sea at kampante sila dahil sapat umano ang kanilang mga Coast Guard ships na nakadeploy sa nasabing karagatan. And somehow, tama naman sila, parang hindi pa kaya ng ating lakas na kumprontahin sila, mga tol. No, kaya tayo ngayon umiiwas, pero strategy din natin yan, mga tol. Iwas lang muna tayo habang tayo'y nagpapalakas. Kasi kung ngayon pa lang sasalakay na agad, o kung ngayon pa lang kukumprontahin mo na agad sila, mauudlot yung pagpapalakas natin, mga kapatid, kasi magsisimula agad ang tension na mas matindi pa kaysa sa mga nangyayari ngayon. So tama lang, no? Huwag mo nang pumalag, Philippines. Huwag mo nang pumalag, no? Stay put ka lang dyan. Hayaan mo munang lumakas ka. Kumbaga, gym ka pa na mag-gym. Practice pa ng practice, exercise pa ng exercise. Parang ganun lang. At hanap pa tayo ng napakarami pang kakampi. Binigyang diin naman ni Wu Chan na dapat umanong umiwas na lang ang Pilipinas sa anumang gulo dahil alam ng Manila na ang China lamang ang may tanging karapatan at kakayahan na pangalagaan at proteksyonan ang South China Sea. Diyan sila nagkakamali, no? Umiiwas tayo, mga tol. Tama, umiiwas naman talaga tayo Umiiwas tayo pero hindi dahil sa alam nating sila lang ang may karapatan diyan. Umiiwas tayo sa tamang proseso, mga tol, kasi ayaw talaga natin maudlot yung modernization natin, AFP modernization program, 'di ba? Armed Forces modernization program natin. Kasi kung magsisimula ang kaguluhan diyan, 'di ba? Marami agad malalaga sa atin, mga tol, at maraming mahihirapan tayo, 'di ba? Pati ekonomiya natin babagsak, yung mga kalakalan maaapektuhan din, mga tol. So, hindi dahil sa kinikilala natin na sila ang may karapatan diyan. In their dreams lang 'yun, pero nagpapalakas lang talaga tayo. Iniulat ito
matapos kinundi na ng mga Philippine officials ang patuloy na ginagawang panghaharas at agresibong pag-uugali ng mga Chinese vessel dahil sa muling pagtatangka nito na harangan ang mga Philippine troops na nagsasagawa ng resupply mission sa Ayungin Shoal. Sinabi ni National Security Council Assistant Director General Jonathan Malaya na kasapi rin ng NTF West Philippine Sea na muli nilang ikinalulungkot at kinokondina ang patuloy na iligal at agresibong pag-uugali ng Chinese Coast Guard at militia sa loob ng exclusive economic zone ng Pilipinas. Yeah. Kaya tama talaga yung plano ng AFP, no? I-develop na yung mga islang nakakasakop na natin. At mas maganda kung magtatayo pa ng mga additional island dyan, mga tol. Kasi pag nagawa natin yun, mga tol, alam mo yun, ano na yan permanente nang nandiyan yan hindi na nila basta-basta masasakop yan, mga tol. Yan, hindi naman ang ginagawa nila palatandaan na pagsakop nila sa mga lugar So sabayan natin sila ng ganun. Malabong wala tayong budget, mga tol. Meron tayong budget para dyan. Pinag-uusapan natin mga bilyon-bilyong halaga ng pera Diba? Sa Senado, sa Kongreso. Diba? Yung iba unprogrammed pa. Imagine nyo yun, diba? So paglaanan nila ng budget, etong halimbawa doon na lang sa may BRP Sierra Madre, 'di ba? Nabubulok na talaga 'yun. 'Di ba? Magsi-silver anniversary na 'yun So kailangan na talagang patayuan doon ng permanent shelter. Binigyang diin ni Malaya na tanging ang gobyerno ng Pilipinas lamang ang mayroong sovereign right na magsagawa ng mga law enforcement operations sa lugar dahil ang Ayungin Shoal ay nasa loob ng exclusive economic zone ng bansa. Tama. Agree. Ito ang tugon ni Malaya sa mali umanong pahayag ng Chinese Coast Guard na kung saan sinabi nito na mga Philippine vessel ay iligal na pumasok sa kanilang karagatan ng walang pahintulot mula sa Chinese government. Kalokohan yun. At inakusahan na nagsasagawa ng iligal na transportasyon ng mga construction materials sa BRP Sierra Madre. Kabaliwan kahibangan nila. Noong September 8, nagsagawa ng panibagong resupply mission ang AFP kasama ang mga barko ng Philippine Coast Guard sa Ayungin Shoal para sa mga Philippine Marines na nakaistasyon sa BRP Sierra Madre, isang grounded na Navy ship na nagsisilbing outpost ng Pilipinas sa Ayungin. Ngunit habang naglalayag ang mga Philippine vessel, hinaras sila ng 4 na Chinese Coast Guard ships kasama ang ilang mga Chinese militia at sinabi na sinubukan umano silang palibutan ng mga barko ng China. Samantala sa ibang aspeto naman, iniulat na isang source na nagkaharap na umano ang mga barko ng Philippine Navy at Chinese Coast Guard malapit sa Ayungin Shoal at sinabi na nagkagirian umano ang mga tripulante ng hukbong dagat at mga Chinese. Ito, hindi pa natin matitiyak yung banda dyan sa balitang yan. So putulin muna natin dyan about dyan sa balitang yan kasi hindi pa natin siya napapanood sa mga mainstream media mga tol. Kahit yung ibang nire-reaction na natin, mga tol, yung iba doon napanood na natin sa mainstream media kaya binibigyan natin siya ng reaction. No? Maraming beses na nagkakaharap at nagkakagirian, mga tol, etong Navy at saka yung Navy din ng ibang bansa pero hindi naman umaabot sa punto na talagang standoff na, no. Kadalasan puro radio challenge lang, 'di ba? Yung isa hindi sumasagot. Yung China, mga tol, hindi sila sumasagot lalo na pag may kasama tayong ibang bansa, lalo na pag kasama natin ng US, 'di ba? Hindi sila sumasagot, nakamatsyag lang sila, nakabuntot lang sila. Kumbaga shadowing lang, mga tol. Pero ito nga isa sa mga ayaw natin mangyari, mauwi, no, doon sa talagang kaguluhan at gamitan na ng mga armas na pwedeng magsimula ng tinatawag nating giyera, mga kapatid. Sana hindi mangyari yung mga ganyang mga bagay. So patuloy ang diskarte na ginagawa ng Pilipinas at patuloy ang ginagawa rin syempre ng ating pamahalaan na ipaglaban itong ating karapatan dito sa ating soberanya, mga tol. Wala tayong isusuko, sabi nga ganyan ni PBBM, 'di ba? Wala tayong isusuko kahit na ilang pulgada o inch, mga kapatid. Wala tayong isusuko diyan. Hindi lang tayong mga namumuhay ngayon ang dapat na lumaban diyan kasi, mga tol, hindi lang tayo makikinabang diyan kundi pati yung mga susunod nating henerasyon, 'di ba? Lagi nga nating sinasabi 'yun Nasa sa kamay ngayon ng
kasalukuyang namamahala ang magiging kinabukasan, no? Kung ano yung kanilang mamanahin, mga tol. Kung ito ba isusuko natin sa China, walang kwenta, 'di ba? Kung gano'n ang mangyayari. So hindi dapat mangyari yung mga gano'ng bagay. Kaya nga buti ngayon nagigising na mga Pilipino. Siguro sa pamamagitan din, mga tol, ng ating mga reaction video, sa pamamagitan ng ibang mga vlogger na pinapanood natin, sa pamamagitan ng mga media na ine-expose nila yung mga panggigipit o mga panghaharas ng China dito sa West Philippine Sea ay wala na silang papel, no? Hindi na tayo hindi na tayo malilinlang pa ng mga pro-China, ay politiko man 'yan o mga kung sino-sino mang Herodes 'yan, mga tol. Hindi na nila tayo mapapaikot-ikot pa na sasabihin na, "Be proud at meron kang dugong China." 'Di ba, may dugo kang incheck, 'di ba? Kung ang sinasabi ng iba, bakit si Dr. Jose Rizal may dugong incheck 'yan, o kinalaman ni Dr. Jose Rizal diyan, 'di ba? So hanggang sa muli, mga kapatid, ako nga pala si Shobal D. Peace out.